hindi na kayanan ng babaeng ito na muling ikinasal ang kanyang asawa sa iba. Iyon ay nagresulta sa pagkamatay ng hindi lamang isang tao, kundi ang pagkawala ng 57 buhay. Dahil dito, ikinonsidera itong isa sa pinaka-nakakalungkot na krimen sa kasaysayan ng Kuwait. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Dumako naman tayo muli sa Middle East kung saan matatagpuan ang bansa ng Kuwait. Ang Kuwait ay isang maliit ngunit mayamang bansa na matatagpuan sa hilagang silangang dulo ng Arabian Peninsula sa kanlurang Asia. Islam ang pinakarelihiyon nila at ipinagmamalaki din ng bansa ang mayaman nilang kasaysayan at kultura na may pinaghalong tradisyonal na kaugalian ng Arab at modernong mga impluensya. Dito naninirahan ang taong sentro sa kwentong ito, ang 23 years old na si Nasra Youssef Muhammad Al-Nezi. Kasama niya sa bahay ang 36 years old niyang asawa na si Sayed Safira, pati na rin ang dalawa nilang mga anak na sina Shaka at Muhammad. Nagpakasal ang dalawa pagkatungtong ni Nasra sa edad na 18 years old na maikukonsiderang napakabatang edad pa para magkapamilya. Gayunpaman, pumayag din doon ang dalaga at di nga tumagal, biniyayaan sila ng dalawang mga anak. Sa kabila ng pagpapamilya niya ng maaga, kitang-kita na nagsastruggle si Nasra sa kanyang mental na kalusugan mula nang siya ay teenager pa lamang. Sa kasamaang palad, hindi pa ganoong kinikilala ang mga mental health issues, kaya kailanman hindi siya na-diagnose o natulungan sa mga ito. Kilala si Nasra bilang isang taong pabago-bago ang isipan, impulsive at hindi madaling mabasa pagdating sa pang-araw-araw niyang ugali. Subalit sa kabila ng kanyang mga mental health issues, nagkaroon pa din sila ng masayang pagsasama ng kanyang asawang si Zayed. Kagaya ng mga karaniwang pamilya sa Kuwait, si Nasra ay nananatili lamang sa kanilang tahanan para mag-alaga ng mga anak nila at mag-isikaso ng mga gawaing bahay. Habang si Zayed naman ay ang nagtatrabaho at ang pumupuno sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Subalit para kay Nasra, ang sitwasyon nilang ito ay nakakapagod at nakakastress din. Ang pareho nilang mga anak ay may mga special needs na ang ibig sabihin kinakailangan nila ng tutok na pag-aalaga kumpara sa ibang mga bata. Si Zayed naman ay nahihirapan din sa kanilang kalagayan at nakakaramdam ng pagkadismaya sa kanyang pamilya. Palaging pagod ang kanyang asawa at may dalawa pa siyang hindi normal na mga anak. Umiral ang pagiging makasarili niya dahil dito at nagpa siyang maghanap ng kasiyahan sa piling ng ibang babae. Sa bansang Kuwait, hindi naman iligal ang pagkakaroon ng maraming asawa dahil bahagi na iyon ng kanilang kultura sa loob ng maraming taon. Katanggap-tanggap din o normal sa kanilang lipunan kahit may hanggang 4 ka pang asawa o minsan masigit pa doon, depende sa kakayanan mong magbuhay ng pamilya. Mula noon, nagsimula na maghanap ng pangalawang asawa si Zayed at syempre hindi naman ito nagustuhan ni Nasra. Sa kanyang isipan, nagpapakahirap siya sa pag-aalaga ng kanilang dalawang anak pero ang kanyang asawa ay naghahanap naman ng bagong papakasalan dahil lang mahirap ang kanilang sitwasyon. Sa bansa nila, may mga tao talagang tumutulong kapag ang lalaki ay naghahanap ng isang dalagang mapapangasawa. Matchmaker ang karaniwang tawag sa mga taong gumagawa nito. Sila yung naghahanap ng babae para sa'yo base sa profile at background na gusto mo, kung saan pagkatapos magbibigay sila ng mga pwede mong pagpilian. At kapag may nakatagpo ka ng kamatch mo, agad din nila nga ayusin ang kasal. Isa itong mabagal na proseso para sa kanila at dahil doon, lalo pang lumalim ang sama ng loob ni Nasra kay Zayed sa pagtakbo ng panahon. Namuo din ng galit at puot sa puso niya dahil hindi niya nagustuhan ang pag-iwan sa kanya ni Zayed. Pakiramdam nito, kinamumuhian siya ng asawa dahil may kapansanan ang dalawa nilang anak at kaya siya mag-aasawa muli ay para sumubok na magkaroon ng iba pang anak na normal. Kaya pagsapit ng August 2009, sumabog pa ang kanyang pagsiselos, galit at pagkabigo dahil ito yung buwan na formal nang inanunsyo ni Zayed na nakapili na siya ng pangalawang asawa. Dagdag pa doon, sila ay ikakasal rin ng parehong buwan. Bagaman kumukulo na ang dugo ni Nasra sa galit, nagpa siya itong manatiling kalmado.
Hindi siya nanigaw o nanakit ng pisikal na pwedeng makakuha ng atensyon. Lingid sa kanilang kaalaman, nagsimula na pala itong magplano ng kanyang paghihiganti para pagbayarin ng asawa sa kanyang pambababae at pagtataksil. August 15, 2009, Webes, isa itong karaniwang araw para sa mga Kuwaiti. Pero espesyal naman ito para kay Zayed dahil araw na ng kasal nila ng kanyang bagong magiging asawa. Plinano nilang ganapin ang seremonya sa Aljara na matatagpuan sa bandang kanluran lamang ng Kuwait City. Ang mga kasal sa kanilang bansa ay kinokonsiderang mga mahalagang events dahil malaking bahagi din ito ng kanilang kultura. Ngunit sa mga nakaraang taon, halos na-adapt na din nila ang American style ng seremonya kumpara sa traditional Kuwaiti style. Gayunpaman, isang malaking bagay na pagkakatulad ng dalawa, nangangailangan ito ng malaking pera. Kadalasan, bongga at mahal talaga ang mga decorations, pagkain at venue. Sa katunayan, hindi bababa ng 5.6 million pesos ang pwedeng magastos ng magkasintahan para lamang sa reception. At mahigit pa doon ang paghahandang ginawa ni Zayed para sa kanyang kasal. Mga bandang tanghaling tapat, nagsimula na ang seremonya at na-set up na rin ang tents para i-accommodate ang lahat ng guests. Customary na sa isang Kuwaiti wedding na nagdiriwang ng magkahiwalay ang babae at lalaki. Dahil dito, naka-reserve ang isang tent para sa mga kababaihan at mga bata lamang, habang ang isa naman ay pawang para sa mga lalaki. Ang mga tent na ito ay sobrang malaki at kulay puti para kontrahin ang mainit na klima sa lugar. Malawak din ito sa loob kung saan pwedeng magkasya ang ilang daang tao. Gayunpaman, ang kinuha nilang venue ng araw na iyon ay hindi angkop sa regular na safety standards. Sa makikita ninyo, iisa lamang ang exit at entrance ng tent nang ibig sabihin mahirap lumabas kung sakali mang may mga emergency. At sa kasabaang palad, ang mismong issue na iyon ay nagkaroon ng malagim na konsekwensya sa huli. Nagpatuloy ang buong seremonya nang wala namang aberya at nang matapos na ang opisyal na bahagi nito, in-enjoy ng magkahiwalay ng mga kababaihan at mga lalaki ang mga pagdiriwang. Lingid sa kanilang kaalaman, nagtatago kasama ng mga daan-daang taong kumakain, sumasayaw at nag-uusap, ay ang naghihintay na si Nazra. Sa kabila ng pagdaan ng ilang linggo, hindi pa rin nagbago ang kanyang isipan sa kanyang paghihiganti. At syempre, ang tingin niyang pinakamagandang paraan upang balikan ng asawa ay sirain ang mismong araw ng kanyang kasal. Dala-dala ang gasolinang tinago niya ng maaga pa lamang sa isang lugar na malapit lang din sa tent, nag-abang ito ng perpektong pagkakataon. Habang abala ang lahat sa pag-enjoy, kinuha niya naman ang itinagong gasolina at sinimulang ibuhos iyon sa paligid ng tent ng mga bata at kababaihan. Ang temperatura ng araw na iyon ay mga nasa 50 degrees Celsius kaya mabilis na nagliyab ang tent. Ngunit dahil sa malakas na musika at mga tawanan, hindi kaagad napansin ng mga tao sa loob na sila ay nalalagay na sa panganib. Nang puntong naamoy nila ang usok, agad silang nagpanik at tumakbo patungo sa kaisa-isang entrance at exit sa tent. Pero dahil sa laki ng venue at marami ring mga lamesang nakaharang, naging magulo pa ang mga pangyayari. Ang size ng exit ay hindi nakayanan ng mga tao na sumusubok na lumabas ng sabay-sabay na naging dahilan pa ng stampede. Maririnig mo ang mga sigaw at iyak ng mga tao habang sila ay nakikipagsiksikan upang masubukang iligtas ang kanilang buhay. Sa kasamaang palad, dahil sa malalang pagpapanik at kaguluhan, naging imposible para sa lahat ng guest na makalabas ng buhay. Tuluyang kinain ng apoy ang buong tent at kinitil nito ang lahat ng taong naiwan sa loob. Ang mainit na panahon ay hindi rin nakatulong at sa halip, lalo lang itong pinalakas ang apoy na sa katunayan, umabot ng halos 500 degrees Celsius ang temperatura sa loob ng tent. Ang mga hindi nakalabas ay binawian ng buhay, either dahil sa apoy o di naman kaya ay sa sobrang mainit na temperature. Sa loob lang ng 3 minuto, natupok at naging abo ang buong tent at nag-iwan na lamang ito ng mga sunog na kagamitan, mga nagkalat na damit at mga patay na katawan na halos naging abo na rin. Hindi na umabot ang emergency services sa venue at ang trahedya ay kumitil ng 41 na inosenteng mga tao. Dagdag pa doon, may 90 pang ibang nagtamo ng mga sugat at sunog sa katawan. Pagkadating ng mga paramedics at pulisya, sinuyod nila ang mga naiwan ng natupok na tent kung saan nakita nila na ang karamihan sa mga biktima ay sobrang nasunog na sa puntong hindi na ito makilala.
Bilang resulta, kinailangan pa nilang magpatawag ng isang specialist para mapangalanan ang bawat katawan. At gamit ang dental at mga medical records, nagawa nilang makilala pa isa-isa ang mga biktima. Sa mga sumunod na araw, ang ibang nadala pa sa hospital ngunit nagtamo ng matinding pinsala ay nasawi rin kalaunan. Sa huli, ang kabuuan ng bilang ng mga biktima ay umabot sa 57 katao at 74 na injured dahil sa sunog. Kinilala din nila itong pinakamalalang trahedya sa kasaysayan ng Kuwait. The scale of this tragedy, which officials say is the worst such incident in 4 decades, has brought both grief and recrimination. The immediate focus, though, is on trying to save the lives of the many critically injured victims now in hospital. Ang parehong groom at bride ay hindi naman nagtamo ng kahit isang galos dahil wala sila sa tent na nangyari ang sakuna. Agad naman nagsimula ng investigasyon ang mga otoridad upang matukoy kung ano ang dahilan ng apoy. Ang una nilang hinala na pabayaang electric wiring ang dapat sisihin o di naman kaya ay ang mga uling na ginamit sa insenso. Gayunpaman, sa pag-iimbestiga nila ng maigi, naging klaro sa lahat na hindi lamang iyon isang aksidente. Sinadya ang pagsimula ng apoy na matatawag itong arson. Ikinagulat naman ng parehong pamilya ng bride at groom ang balita dahil pareho silang minamahal sa kanilang komunidad. Sa pagkakaalam din nila, wala naman sa dalawa ang may kaaway o kung anuman. Nang mga panahon ring iyon, nanatiling tahimik si Nazra tungkol sa kanyang mga nararamdamang pagkamuhi sa mister kaya hindi siya naging obvious na suspect. Subalit kalaunan, dahil sa kanyang relasyon kay Zayed, pinatawag pa rin ito ng mga otoridad para interviewin. Nang mismong pagdala sa kanya sa estasyon, hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at mabilis na umamin sa kanyang ginawa. Umiyak ito sa harap ng mga otoridad habang kinikwento kung paano niya sinunog ang tent gamit ang mga trapo na binabad sa gas. Masasarado na sana nila ang kaso, ngunit nang may nagpayo sa kanya na kumuha ng abogado, bigla na lang nag-iba ang tono ng pananalita nito. Binawi ni Azra ang kanyang pag-ako sa responsibilidad sa krimen at humiling na tanggalin ang kanyang konfesyon dahil na-pressure lang di umano siya gawa ng kanilang pagtatanong. Gayunpaman, dininay ng korte ang kanyang mga hiling at ang una niyang konfesyon ay isinama nila bilang ebidensya laban sa kanya noong nagsimula ang paglilitis. Sinampahan din siya kaagad ng mga kasong murder, attempted murder at arson. Bago ito humarap sa korte, siya ay nanatili sa loob ng kulungan at habang nandoon, natuklasan nilang nagdadalang tao pala ito sa ikatatlong anak nila ni Zayed. Naging mas komplikado pa ang mga bagay dahil dito kasi legal ang death penalty sa Kuwait na siyang karaniwang parusa para sa murder. Ang problema lang ayon din sa batas, ang mga buntis na kababaihan ay hindi maaaring mabigyan ng ganitong parusa. Sa halip, pinapatawan na lamang sila ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong kahit pa naipanganak na nila ang bata. Gayunpaman, kung siya man ay nakunan o peneke niya lamang ang kanyang pagbubuntis, walang nakakasigurado. Dahil pagkalipas ng 2 buwan, nang siya ay hindi nabuntis, iginiit niya na binayaran di umano ni Zayed ang isang guard sa kulungan upang painumin siya ng gamot na pampalaglag. Subalit wala silang ginawang follow-up sa kanyang mga paratang at hindi rin nagsagawa ng medical examination ang mga otoridad upang kumpirmahin ito. Ang depensang iyon ay binanggit naman sa paglilitis ng kaso noong March 2010, ngunit dahil sa kakulangan ng kredibilidad, dinismiss din ito ng korte sa huli. Kinonsideran din nila ang nagawa nitong krimen at para sa judge, hindi siya karapat-dapat makatanggap ng awa. Pareho din ang sentimiento ng publiko, lalo na ang pamilya ng mga nasawing biktima. Sa mga mata ng mga tao, isa lang siyang makasarili at pasamang babae na kumitil sa buhay ng 57 katao dahil sa pagsiselos. Sa bansang Kuwait, bahagi na ng kanilang batas ang pahintulutan ang pamilya ng mga biktima na i-waive ang kanilang karapatan sa paghihiganti o rights to retribution. Ibig sabihin, hinahayaan nila ang korte na iligtas ang isang tao mula sa death penalty. Pero kahit isang waiver lang ang kailangan nila para mailigtas si Nasra mula sa tiyak na kamatayan, wala ni isang pamilya ng mga biktima ang ikinonsidera ito. Ibinato naman ng depensa ang lahat ng maaari nilang ibigay sa korte na dahilan para lamang mapababa ang kanyang sentensya, kagaya na lang ng kanyang edad, gender at maging ang mental na kalusugan niya, makakuha lang ng konting awa. Subalit ang lahat ng ebidensya, pamilya ng mga biktima at maging ang korte ay mahigpit na kontra laban sa kanya.
Sobrang nahirapan din ang kanyang defense team upang mapababa man lang ang kanyang sentensya kahit sa habang buhay na pagkakakulong. Ang kanyang unang konfesyon ay muli niyang binago at ayon sa sarili niyang mga salita, ang totoong kwento daw, hindi naman niya talaga sinasadyang magsimula ng sunog. Pinagkamalan niya lang di umano na tubig ang gas at ginamit niya lang ito para isumpa sana ang kasal ng kanyang asawa. Siyempre, naging kaduda-duda naman ito para sa korte na hindi nila ito pinaniwalaan. Dagdag pa doon, may lumabas din na isang saksi nagsasabing nakita niya mismo si Nazra na binubuhos ang gas sa paligid ng tent at sinindihan ito. Sa huli, noong March 2010, siya ay natagpo ang guilty sa lahat ng mga kaso at dahil sa hindi nila nakumpirma kung ito ba talaga ay buntis, nakatanggap siya ng sentensyang kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay. Pinanindigan ng korte ang kanilang desisyon dahil sa kalubaan ng nagawa niyang krimen at bilang pagrespeto na din sa mga biktima at sa kanilang pamilya. Pangalawa si Nazra sa kabuuan ng kasaysayan ng Kuwait bilang babaeng nakatanggap ng parusang kamatayan. Dahil kagaya nga ng nabanggit kanina, kadalasan mga mababang sentensya lang ang natatanggap ng mga kababaihan. Bilang resulta ng trahedya, nagpalabas naman ang mga otoridad ng mga bagong pamantayan upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga tao lalo na sa mga ganitong klaseng events. Pinagbawal na nila ang paggamit ng mga wedding tents kapag ito ay hindi itinayo ng mga certified na mga tao o kumpanya. Nagdulot ang trahedyang ito ng matinding sakit at paghati sa mga tao sa Kuwait at hindi rin nila lubos maisip kung paano nagawa ng isang babae ang kumitil ng ganoon kadaming buhay. Kahit pa iginiit niyang hindi niya sinasadya ang sunog, klarong-klaro naman na ito ay kanyang pinagplanuhan. Ang pinaka-target niya talaga sana ay ang bride ng kanyang asawa pero hindi siya nagtagumpay na mapatay ito. Gayunpaman, kasama ang ina at kapatid ng bride sa mga taong nasawi sa trahedya. 7 taon ang lilipas noong January 25, 2017, tuluyan ng inexecute ang sentensya ni Nazra at ibinita ito ng pribado nang walang media coverage. Isa siya sa mga 7 tao na inexecute ng araw na iyon na nagbigay naman ng kapayapaan sa pamilya ng mga biktima kahit papano. Para sa kanila, nakatanggap na rin ng hustisya ang kanilang mga mahal sa buhay sa wakas. Naiwan ang pangangalaga ng 2 anak ni Nazra sa kanyang mga magulang habang ang asawa niya namang si Zayed at ang bagong asawa nito ay may sarili na ring pamilya. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.